dear beloved, Boss Mike, Cervera. Po ako sa inyong lahat. Yan, mga kababayan. Oo, ha? Eto na. Oo, si Sara Duterte. Oo, kita nyo nangangampanya. Tapos meron pa hong seal ng pagka-vice president ni Sara Duterte. Saan kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan? Si Pangulong Bongbong Marcos ang daladala katawan. Eto, si Sara Duterte ang daladala buong opisina. Sa pangangampanya, buong opisina kasama niya. Sa pagtulong sa kapwa, kahit anino at kaluluwa, wala siya. Nakita niyo pagkakaiba, Melby? Ha? Nakita niyo pagkakaiba? Si Pangulong Bongbong Marcos, pag nangampanya, katawan lang, sarili niya lang ang makikita. Eto mga kababayan, mga ngampanya, kasama buong opisina, pati yung kanyang selyo. Kita nyo? Mga ngampanya yan. Pero kapag tumulong siya, mga kababayan, kahit anino, kahit kaluluwa niya, wala kayong makikita. Pero eto, nangangarap pang maging Pangulo, eto, tuloy. Mga kampanya po ako sa inyong lahat. Tanggalin ko lang po yung seal ng ating opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Narinig niyo yun, mga kababayan? Narinig po ninyo yun? Tanggalin daw po yung kanyang seal sa kanyang opisina dahil po siya ay Vice President. Pero mga kababayan, papalitan na raw po niya ng Office of the President. Alang niya. Kita nyo naman, mga kababayan, yung kanyang mga pandale na talagang gustong-gusto niya nang maupo bilang presidente. Ang kapal ng mukha, hindi lang malapad. Hindi lang malapad ang mukha niya, makapal pa. Sa totoo lang, pag pinanggatong niyo yan, parang uling yan sa gubat. Bakit ho? Abay, matagal hong marunot ba? Alam niyo yung marunot? Sa Ilocano ko yun marunot. Yung pagka ginawang uling yung mukha ni Sara, matagal marunot. Matagal matunaw. Matagal maging abo. Sa sobrang kapal. Grabe, kapal. Sige. Natin ng seal ng Office of the Tanggalin ko lang po yung seal ng ating opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Papalitan na raw ho ng seal ng Office of the President, mga kababayan. Ang tawag dyan ay agbibising. Agraraman ko na yun, agbibising kang agraraman. Nga agbaling presidente ti Pilipinas yan. Okay nila di lang nagbabain. Di lang nagbabain. Alam nyo, mga kababayan, yan po yung pinangarap ni Sara. Na akala nila kaya nila. Na kaya nila dahil daw sa sinasabi ng tatay niya na weak leader naman yan. Kaya kayang-kaya natin pabagsakin yan. Kita nyo? Hindi ho umubra. Dahil ho sa sobrang talino ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan, mga kababayan, kita nyo. Abay, malapit na matapos ang termino. Pero si Pangulo pa rin ang nakaupo. At hanggang ngayon, mga kababayan, tuwing paggising nila ng umaga, etong mga Duterte group, nasasaktan ho Bakit? Si Pangulong Bongbong pa rin ang nakaupo sa Malacanang. Hindi pa rin ho napapalitan. Bakit ho kanyo, mga kababayan? Kailangan nilang maagaw ang kapangyarihan sapagkat nga, mga kababayan, kailangan nilang iligtas yung mga sarili nila. Iligtas si Kibuloy. Iligtas sino? Si Digong. Lahat po yang mga nasasangkot sa mga patayan na yan. Maging yan, si Vice Presidente nyo.
Kailangan niyang iligtas yung sarili niya. Mga kababayan, bakit? Nakaamba na rin ang warrant of arrest. Manggagaling sa ICC. Walang niya. Sila ba to? Oh, naku, yung mga yan. Ewan ko ba, sila Bongo. Ewan ko ba bakit kailangan nyo pang iboto? Bakit hindi nyo na lang ipalit itong mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos na makakatulong sa kanyang gobyerno? Diba? Mga kababayan? Yan ang sinasabi ko. Diba? Ito na. Ito lang. Ayun si Amy Duterte, mga kababayan, nakikipag-appear pa. Kita nyo, si Amy, nakikipag-appear pa. Walang ya. Mga kababayan, kakaiba eh. Kakaiba talaga. Oo. Hindi ko alam kung nag-uuratan lang sila o likas talaga ng mga tanga parehas to. Tuloy. Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa... Alam mo naman pala eh. Pero nagpasaring ka pang hayop ka. Diba? Dapat, Sarah, sa kapal ng mukha mong yan at sa lapad, dapat di mo na tinanggal at hindi ka na nagpasaring pa. Kasi nakita na rin naman sa camera. Di po ba? Nakita na rin naman sa camera eh. Ikaw naman, ang dami pang mga excuse dyan. Kung ako sa'yo, tuloy-tuloy mo na lang dyan. Pangulo lang, pumili ka lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Nako, Diyos ko po. Baka, Isko daw. Oo, si Isko okay lang yan, maging mayor dyan. Pero pagka presidente, malabo, mga kababayan. Hindi ho mananalo si Isko. Sa pagka-presidente, malabo po. Sa pagka-mayor, sige, bigay na natin yan. Gusto ko rin naman maging mayor sa Maynila yan. Pero etong dalawa, mga kababayan, ang lalaban sa kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dyan malalaman, Dyan malalaman. Matapos hindi makuha ang loob, ni BP Sara, netong si makapal ang muka, na si, ulitin ko lang, liliwanagin ko lang. Matapos pong hindi makuha ang loob ni Vice President Leni Robredo, netong si BP Sarang makapal ang muka at malapad, mga kababayan, si Isko siguro ang niligawan. Oo, wala eh. Ayaw sa akin ni Leni. Dito na lang ako kay Isko. Oo, madali lang itong mauto. Kaya si Isko na lang, kita nyo? Ngayon, ang tanong ko, sigurado bang nauto nyo si Isko? Oy, Sara, mas matalino sa'yo si Isko, tandaan mo. Mas matalino sa'yo si Isko. Maniwala ka sa akin. Nako! Maniwala ka sa akin. Mas matalino si Isko sa'yo. Malayong malayo. Di po ba? Kung ang maglalaban lang si Isko at si Sara, siguro si Isko mananalo. Pero marami ring naghahangad eh. Marami ring naghahangad dyan. Sino-sino mga naghahangad dyan, mga kababayan? Nandyan sila Baby Rose, thank you naman. Di ba? Marami naghahangad eh. Nandyan ang Tulpo. Nandyan ang mga Soto. Nandyan ang si Gibo. Marami pa ho. Naku, marami, mga kababayan. Sabi nito sa Andrea Mastuso. Yan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Tuloy natin. Kita nyo, wala nga kadating-dating magsalita. Ano bang naano neto? Ano na patunayan neto? Sige nga, latag nga kayo. Kita nyo, 230 yung mga imbitado, syempre, mga kababayan. Karamihan, bayad yan. Sabi ni Melay, Isko versus Meme Pebbles, pipiliin ko. Sino? Si Meme Pebbles.
Syempre naman. Ano pa? Naku, haba na pala ng oras natin mga kababayan. Pwede ba itutuloy ko na lang sapagkat meron pa ho akong kasunod na meeting po. Ano? Oo, babalik po tayo mamaya. Oo, mga after lunch po. At ipagpatuloy po natin ito sapagkat may kasunod po akong meeting mga kababayan eh. Opo, ha? So, muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? Muli, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.